Mami? Parang Wow. nagtatawanan niyo ako, ano? Parang, ay! Resume. Ay, bomba! Natanggal! Ayan. Natanggal na! Asan yung espada ko? Ayun. Parang counter-strike lang yan. Ayan. Para ako para ako nagkukumpas, nagtatawanan niyo na ako. Hindi. Ba't namin magtatawanan? Ayun, bomba. Ayun! Si Nikki. Ang gandang workout pa. Nakakapawis na nga ako, girl. May 31 seconds ka na. Go! Saan? Okay. Give up na ako. Slight bend sa knees. ba yun? Para sa balance. Ibang klase itong virtual, ano? Forward. Parang mas masaya to kaysa dun sa console. Pin niya. Yun! Sana. Parang nagsasayaw Nasa na kayo? Tumatamahan tayo. Oo nga. Nikki. Nikki. Gamer. Teka, ano score ni Mami Chiki? Ang score niya ay 257. Nikki. Nikki. Pinawisan ako doon. Kamusta yung pakiramdam, Mami Oo Chiki? nga, parang exercise yun sa arms. Kailangan na ba Ay, wait mag-retouch? lang. Dalhin niyo muna ako dun sa ano. Dalhin saan? Dun sa marker. Sa marker. Dave, Okay. na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayan. Ay, ito pala na kailangan maganda Yan, yun, no? dyan. Yung stance mo. Yan. Nikki? Okay ba? Retry. Go. Game na. Ayan. VR in Ito si high Nikki heel. ay gamer talaga. Talaga sa console ako. Kailangan perfect score yan, Nikki, ha? Ayan. Sanay siya. Ayan. Natin. Hand-eye coordination. Gusto ko panuorin si Nikki kesa Bakit dun sa... Kalmado. Kalmado ni Nikki, no? Sobrang zen. Bakit kay Mami Zen Chiki mode. parang magulo? Ay, black belt Ito pala parang yun. ninja Kala ko talaga eh. bomba. No? Oo. Parang kabisado. Ganyan lang siya. Minus ano na. Pero may freeze. So, bawi. Ba't parang ang dami nang nakukuha, Mami Chiki? May mga double pa siya, oh. Parang 10 seconds pa lang, lampas na yung score mo, ah. Masaya to kesa dun sa ganun. Uy, wala akong VR. Parang namamalengke lang, oh. Parang namamalengke nga lang. Tama ka dyan. Pili lang ng prutas. Kung ano lang, Pep. Oh. Ganun lang ba? Oh. Ano ba yung technique? Ayan, yan. Tsaka halos isang kamay lang yung ginagamit niya. Oo nga, no? Oo nga. Dito sa side na to. Dual wielding ka, girl. Ganyan pala. Ganyan pala. May Ito dalawa. pala, Tayo, tamang guys. paraan. Parang ang daming nangyayari. Next na ba? Ayan. Next na daw. Basta 285, naabutan mo oh. yung ano. O, si Jess to, Jess. Talaga? So, anong dapat gawin? Dito na tayo kay Nikki. Anong dapat gawin? Maging ninja master ka. Yun Hindi, lang. napipindutin. Dapat Napipindutin ba wala? nalabasan yung fruit sa ilalim. Yun o, Pipindutin yung ba? Napipindutin ba? circle. Ano, ganun lang, oh. Pipindutin ba tayo? Wala. Wali, parang wala na ako nakita. Hintayin mo maubos yung time. Nakakatuwa naman. Yung controller found. O, teka. Ito na ba yun? Pili tayo No dito. controller. Bumati naman tayo sa ating mga kapatid na sige, nanonood ayun, sa ating ngayon. O, di ba? O, wala akong nakikita. Oo, Nikki, Justin, Iwanan na lang lahat Wala yung na ako CS nakikita. sa virtual world. Galing, mga kapatid! October 13, Assalamualaikum para sa mga kapatid natin sa Mindanao. At ito, ni-level up namin ang aming morning bonding sa paglalaro ng VRO Virtual Reality Game. Kasama pa rin namin syempre ang ating Frontline Pilipinas Weekend Anchor na si Nikki. Yehey! Certified At sa lahat gamer. na rin ating mga kapatid na nanonood ngayong umaga, lalo na sa mga kids o kahit yung mga kids at heart, parang tayo lang, dyan na gaming is life. Di kayo magsisisi kasi kahit ako nag-enjoy ako, kita-kita nyo naman kanina, diba? Sa hanep na palarong to. Ikaw ba, Jess? Aba, Ikaw na yung syempre next. naman. Ako, hindi ko pa nasubukan talaga completely, no? Pero I'm sure, kitang-kita naman sa inyong dalawa ni Mami Chiki, talagang naaliw kayo dun sa laro ninyo kanina. Nakakauwi. Ika nga, we're living in the future. Dati pangarap lang itong mga ganitong idea eh. Pero ngayon, ibang klaseng gaming experience na ang pwedeng maranasan sa mga ganitong klaseng laro. Ayon kay Kanye West, we're living in the 21st century. Ganun, diba? At sa simpleng term na immerse tayo sa laro, diba? As in, literal na, para kang talagang nasa loob ng game, diba? Nikki, naramdaman mo naman kanina, no? At kung dati I was in sa the abroad na, zone. you're in the zone, wow. Zen in the zone, diba?
At dati, pag sa abroad lang natin nakikita itong mga ganitong technology, ngayon marami na nito sa iba't ibang malls. Di ba, Pwede mga na para Chiki? sa lahat. Tama, Pwede rin kaya tama. yan sa bahay? Pwede. Oo naman. Una ko Pwede. nakasubok eh. Basta wala kang mababasa. Paano bang maganda dito Layo-layo sa laro ka na muna. to? Ang isa ko pang nagustuhan dito ay hindi na lang basta yung kamay ang gumagalaw. Nakita mo nga, di ba? Meron kayo tinuturo mga stance daw. Eh, ikaw, gusto mong ginagalaw yung Oo buong nga, katawan. Totoo yan. Para sa mga galaw-gaw katulad ko, perfect. At lalo na sa mga anak ninyo, ilabas nila lahat ng energy. Good exercise din. Dahil talagang medyo nangawit din ako. Workout talaga. Workout talaga Perfect, siya. perfect. Ayan. At para ipakilala sa atin ang technology na ito, makakasama natin ngayon sina Will Sandra, Joanne Lu at Aljon Baranta ng Fantasy Amuse VR. Sandra and Al! Good morning, mga kapatid! Hello po. Good morning. Saya naman ang trabaho nyo. Parang kayo naglalaro everyday. Teka. Bago namin kayo tanongin tungkol sa VR, sinong mas tama yung style? Mami Chiki o si Nikki? Ayan na. Parehas po. Parehas. Depende sa atin. Enjoy. Magaling. Meron nga bang parang meron ka bang dapat unang malaman bago ka sumabak sa VR? Hindi naman po kailangan na kahit may alam ka. As long naman gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo maglaro, wala, Talagang no age laro limit. lang, laro Yes lang. po. No, iba-iba rin po, di ba, per games. Yes, May depende zen na po. game, May Oo. suspense pag horror. Yeah. Kailangan ko ba ng maraming space para magawa ito ng maayos? Yes po, ma'am. Yung wala kang Gano'ng mababasa. kalaki? As 25 square meter. Ideally, 20 Para yung square meter. space po. Kasi di ba, Para wala kang matatamaan. Oo. para baka magulat na lang yung ano nangyari, ano ginawa ko. So pag sinabi Nakahampas ka na pala. 25 square meter mga isang ganito. Para mas better siguro kung hindi ka broken, huwag kang maglalaro niya. Para ka makasakit. May ganun. Enjoy lang. Pa rin. Oo. Ay, paano kayo nawili dito sa virtual reality? Kasi di ba, since 2015 po kasi wala naman, nag-start kami na ito mag-open. Kasi wala naman VR dito. So, nung nag-start, nag-boom, sa marami na bata nag-enjoy, nag-build up kami sa ibang malls. Kompleto experience. Oo, yes po. So ano-ano ba yung mga kasama halimbawa sa paglalaro ng VR? Ano yung mga gamit natin? Number one, yung CPU natin, Okay. pang gaming po talaga. Mm-mm. Tapos yung space natin. Oo. Ito yung kanina yung sinusuot ni Nikki Yes sa kanina, po, sir. Opo. Mami Chiki. Yes po. Tapos yung controller po. Ito po kasi sensorless po siya. Okay. Sensorless. Meron po kasi tayo may sensor na kasama. So meaning, pag sensorless, Yan, ito po. CPU lang, using CPU and then LED TV. Tapos, ito. So yun na yung dalawang piraso na kailangan. Yes po. And then yung account natin sa Steam para makapag-start tayo ng game po. Kailangan ng Steam. Yes po. Steam. So baka pagka sa PlayStation, yan yun. Ito na po. Yan yung device. Yes po. Ito na pinaka-unit po. mo. Ito na po. pinaprovide. Opo. Tsaka yung CPU natin. Tapos paano magpapalit-palit ng games? Sa online na yon. Opo, dun na po. Dito po. makokontrol mo na Oh, makokontrol mo na siya doon. Wala nang cartridge, wala nang CD, Wala na. Wala ka nang ihipan ng gano'n. Ang galing. Meron bang sabi mo wala namang age limit kahit matanda pwede, pero yung sa bata, ano yung pinakabata na pwede maglaro? Yung mga nanay dyan, syempre gusto nung pasubukan yung kanilang mga toddler. Usually 5 years old po. Siguro basta kailangan mahawakan. Kaya po, tsaka yung dito. medyo mabigat yun. Yes po, yung kaya po ng bata na to. At kahit gaano kakatanda, pwede ka magbalik bata, di ba? Yes po. Pwede mo ba kaming bukod doon sa Fruit Ninja, ano pang games na pwede namin laruin? Si Ah, Jester, maglalaro. Saber natin, mas magagaling ang mga Like lalaki. natin yung Beat Saber. Beat Saber? Beat Saber. Ano? Ayan ang Saber? Yung voice naman, yung voice naman. Yung yung feeling Jedi sila. Ano beat Ba't sinikat si Justin yung nakikita ko? Lightsaber kasi Medyo mas light. na may halong Dance Revolution, parang ganyan. Okay. Okay. Yan na. Already Parang ngayon Jester, virtual Sige, version ni sir. Justin yung Play po nakikita ko eh. Jess, Ako nga yan. Oh, ikaw nga. Welcome to your virtual reality simulation. Ready for AI ha, si Justin. Ready for AI na eh, oh. ikaw ba gamer ka, Jester? Alam mo, sa totoo lang, hindi. Siguro tumigil ako ng mga bandang high school na kasi focus na tayo sa pag-aaral. Masipag. Ikaw pala yung yung nerd sa class. Oo. Okay. Game. Ano na? Okay, ano nangyayari? Best Beat Beat Saber. Saber. Yan, Beat Saber. Saber. May sayaw yan. Kailangan nasa beat ka. Patay tayo dyan. Bakit dapat data sa ito? Yun, yata. Yun, no? So, paano natin yan ito Continue continue? natin. Wait, Sandra, Baliktad ito kasi. lang ba yung Okay. kumbaga yung device na kailangan? Paano kung wari, gusto mo naman maglaro ng sports? Parang wala. Meron bang ibang
dadagdag dyan? Wala na po, ma'am. Yan na yun talaga. Yes po. Oo. Kasi yung iba, di ba, parang may dinadagdag pang ibang device para sa certain games. Yes po. Paano kung yung wari, medyo baril-barila na games, ganyan, yan din ang gamit? Yan na rin po. Yan. O yun, o. Ready na si Jess? Yun yung Beat Saber ni Jess. Ano yung So, ano yung pinakamahirap press dito? natin? Na games sa games po. Dito, Look up na, bro, sa look up. challenge Look dito. yan. Yan, o. There's. Ano tayo dito? Pagka-handle ng, Solo. ng Solo, VR. solo. Yung isa yung Pero kailangan mag-dab din, katulad mo. Tapos, pili ka ng song. Song. Ito, kahit dito? Dyan, sa soundtrack. Hindi ko alam mo sa totoo. Look up, pare. Look up. Ngayon ko na-realize, pare, Kaya mo yan. na Kaya mo ganito yan. kalabo yung mata ko dahil hindi ko mabasa. Dito sa may side. Hindi ko mabasa kung ano man daw. Yan, and then you click Oh, sa yan, yan. ilalim. Play, Yan, play. yun. Ang sabi ni Sandra, para makapaglaro ng Okay. VR, kailangan Yun. malinaw Okay. ang internet connection mo at saka ang mata mo. Ayun na. O, sabi mo yung paakyat. Yun. Blue. Pababa. Pababa. Red. Pababa. Pasay. Blue. Oh, yan. Arrow, Jess. Gets mo na, gets mo na. Ang saya. Parang wala akong kabit-bit sa katawan. Kaya mo yan. Kailangan mo punan si Jess ng ano, Parang ng naglalag litrato. yung game. Hoy! Mami Chiki, maganda pala to, no? Kasi binabalanse niya yung paghawak natin ng gadgets at devices, tsaka yung outdoor na activity natin na Yes. gumagalaw tayo. Tama, pwedeng training eh, di ba? Halimbawa, umuulan sa labas, gusto mo mag-train. Kunin mo na yung VR mo eh, di Go, ba? Jess. Alam mo, yung ano, isang Parang popular na nagsusumba. vlogger, si Liza Contawi, okay? Check mo yung vlog niya. She lost, I don't know, mga 20 pounds, 30 pounds ata. Yung Kakaganito. exercise lang niya is VR. Wow. Every day, boxing lang siya sa VR. Okay pala, ganyan. no? Sobrang galing, sobrang galing. Parang nagpapatuyulan ng labada to si Jess. Kaya nga. Pinapagpag dyan. Wala bang mas mabilis dyan? Wow, sorry na, sorry na. Naka-easy mode ata to eh. Oo, Dapat naka-easy handa. mode, Hindi dahil. normal natin. Okay na, okay na. Meron ka bang laro dyan na mas mahirap? Boxing, Ayun, boxing. O, si Justin Boxing. naman, si Justin. Justin, Boxing lang, game, game, game. Wala. Ano Mamaya na lang. Titignan natin, okay? So para sa mga nanonood, 'di ba, meron kayo sa malls, no? So paano ba ang ano magkano ang sinisingil niyo sa per hour ba kayo? Per minute po tayo. Per ma'am. minute. Per So minute. paano? Ano yung Every 5 minutes po meron tayo. 150 po every 5 minutes. so 150 Yes po. per 5 minutes? Pwede Yes. syempre i-extend. Yes po, ma'am. Dapat kung mas mahaba, mas mababa na Yes yung po. rate. And then, hindi lang naman po yung HTC meron tayo. Meron tayong Flying CD Man na machine na nagsi-360 degree po siya na while you sit. Parang nasa roller coaster, Yes ganon? po. Nakasuot ka po rin ng VR. Magkano ang investment para magkaroon ng ganitong setup sa bahay? Ito po yung HTC natin. At least, as low as meron tayong 80 to 150,000. Malaki. Medyo may Yan. kalahatan. Yes. Dapat Pero yung maglaro iba, kayo may araw-araw. mga 25K kaya na, di ba? Yung iba. Yung iba po. Yung iba. Opo. So ito pinapakita natin ngayon, ano yan, kasama yan dun sa experience. Sasakay ka dyan sa umiikot-ikot Yes, na. VR ka na, iniikot Yes, ka pa. yan po yung yung flying cinema natin. In short, hihiluin mo yung sarili mo. Oo, para nakasakay ka talaga sa roller coaster. Iba na talaga ang mundo ngayon, ano? Paano? Yes So 150 pesos, 5 minutes, pwede ka na mag-ikot-ikot na ganyan? Yan. Oo, yes, ma'am. Pero Yan dun po. sa- Nakamotor ka pa, oh. Nakasakay ka pa. Parang bagay sa yan, woman in action. Mukhang ako naman ang pupunta doon. Yan. Yan po, Tara. Sir Robinson. Ayan, Yan ang kay gusto ko Mami yan. Chiki. Oo, Yan parang po ang lalaban. boxing. Oh, ganda. Diba? Okay, Pwede ka galing, ba pumili ng kalaban mo? Kung wala, sikat na boxer. Oo, di ba? Yung mga choices. Kaya yan. O kung pare, magbigay ka ng picture ng kaaway mo. Ay. O ng ex mo. Yung ex mo. Ayan. Nag-suggest lang naman kami. O sa mga gusto kasi, sa mga gusto maka-experience naman ito, paano kayo makakontak ulit? Meron po kami FB page, IG page po, Fantasy VR. Tapos meron din po kaming sa mall. You can visit sa Lucky Chinatown Mall, SM Mega Mall, Building B, lower ground, and then sa Robinson Ermita, Annex, Centro. Nakikita nga natin yung mga locations sa ilalim, kaya naman bisitahin niyo na po sila kung gusto niyo magkaroon ng virtual reality experience. Maraming salamat, Will Sandra, Joanne Lu, at Thanks, Sandra. Thank you, O mga kapatid, Friday na. Ito na, tara na
at salubungin po natin ito na may ngiti at pag-asa. Tayo'y maglaro. Ako po si Gretchen Ho. I-push na ang sarili para maraming ma-accomplish ngayong araw. Magbaon ng dagdag inspirasyon at motivation ha. Promise worth it yan. Ako po si Jess de Los Santos. Totoo, ayan, partner. Kaunting kembot na lang, mga kapatid. Weekend Right, na. weekend na, Ano weekend natin na. ang FP Weekend. Yes. Diba? At ang relaxation, chill, at pahinga. Pwera sa amin ni Jess. Yes. Deserve nyo yan. That's Baka naman her. kinikinig ko si Juan. Oh, yes. Sige. At sa mga hindi pa nag-aagahan dyan, samahan niyo na kami para sa isang masayang Friday morning. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update at pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Chiki Roa Puno. Yan naman ako sa bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, medyo gumalaw-galaw na tayo this morning gamit ang virtual reality pero may iba pa tayong kakaibang immersion pa today, no, Justin? Tama ka dyan, Jess. Ito naman kakaibang klaseng immersion ang hatid, no? Marami nagsasabi, lalo na yung mga nahihilig dito, no? Na therapeutic ang pagbuo ng mga terrarium. Ang pambihirang hobby at business na ito, bibida natin sa Kitang-Kita. At ito, wala na nga, mas therapeutic kapag kausap mo ang mahal mo. Talaga ba, Justin? Especially Talaga kapag ba, bati kayo, di ba? Ha? Anyway, pero paano kung magkalayo naman kayo? Hashtag LDR. Ano nga bang LDR? Yan ang sinagot ng ating mga kapatid sa aking tanong ko lang. Kung yan, Justin, yes. therapeutic. Eto naman, nakakainit ng ulo. Ready ka na sana para sa yung dream vacay. Kaso, yung flight nyo na delay o na-cancel naman. Yan naman ang pag-uusapan natin sa legal ba to? Madaming mga ganyan ngayon, Daming ano? mga ganyan. Magandang pag-usapan Stress yan. ka. Eto, lagi natin paalala, alagaan po natin ang ating kalusugan. Ngayong medyo lumalamig na naman ang panahon at napakaraming nagkakasakit. Yan. Lalo na yung mga nagkaka-sore throat dyan, marami akong kilala. Oo. Aha. Paano ba makakaiwas dito? Sagutin Sakit natin, ng ha? hardworking yan. Hindi naman natin siya napapagitnaan, ano? Hindi naman masyado. Tatanong natin yan mamaya sasabi ni Doc. At para naman sa OPM fans dyan, eto, hindi na isang pelikula. O, alam nyo na, ha? Ayan na. Dahil ngayong Biyernes, may pang malakasan tayong tugtugan kasama. Siyempre, walang iba, kundi si Janine Teñoso. Live na live yan. At sa mga maaksyong balita naman sa Frontline sa umaga. Ilang estudyanteng Pinoy na ipit sa gulo sa Israel, nakauwi na ng bansa. At ito naman ang bumungad sa atin ngayong umaga, balitang sports, si Justin Brownlee ng Gilas, Pilipinas, bumagsak sa doping test noong Asian Games. Sa showbiz naman, bakbakan sa huling gabi ng action serye, The Iron Heart, dinala sa Japan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning, ang Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. mahalagang impormasyong dapat ninyong malaman. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Malaysian national arestado matapos mahulihan ng mahigit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa NAIA. Magnitude 5 na lindol, yumanig sa Calaca, Batangas. Lindol naramdaman hanggang Metro Manila. Pinay caregiver na namatay sa Israel, binigyang pugay para sa kanyang kabayanihan. Pinay hindi iniwan ang kanyang pasyente sa kabila ng panganib. Mga ahensya ng gobyerno na inatake ng hackers na dagdagan pa. DOST at PNP, biktima na rin ng data leak. Justin Brownlee na bumida sa historic gold medal campaign ng Gilas, Pilipinas, bumagsak daw sa doping test ng nagdaang Asian Games.
At ultimate sagupaan nina Apollo at Eros sa finale ng hit teleserye na The Iron Heart, inaabangan na. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Batangas ngayong umaga. Sa lakas nito, naramdaman ang pagyanig hanggang dito sa Metro Manila. Agad naman nag-abiso ang FIVOC sa publiko na maging alisto sa posibleng pinsala ng mga aftershocks. Natagpuan kasi ang epicenter ng lindol 14 na kilometro lang sa may bayan ng Calaca, Batangas. Tectonic ang pinagmulan ng lindol. Bukod sa NCR, naramdaman din ang hanggang intensity 5 na pagyanig sa ilang bayan sa Laguna, Quezon at Oriental Mindoro. Sa kuhangang ito sa Taal, Batangas, kita pa ang mismong pag-uga ng CCTV dahil sa lindol. Napatakbo tuloy ang ilang nagulat na residente. Napatakbo rin palabas ang kanilang mga opisina ang ilang nagtatrabaho sa Makati. Pero sa ngayon, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasugatan. Arestado ang isang Malaysian matapos mahulihan ng milyong-milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa NAIA. Natagpuan ang kontrabando sa loob ng maletang dala ng pasahero. Pero giit ng suspect, hindi niya alam na may dala siyang droga. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Wala nang nagawa ang Malaysian national na ito nang dakpin ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ito ay matapos matagpo ang nakasiksik sa bagahe niya ang halos 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Kinilala ang lalaki na si Muhammad Asham bin Muhammad Afzal, 27 anyos. Aabot daw sa higit 25 milyong piso ang street value ng hinihinalang droga. Upon arrival, na x-ray yung kanyang bagahe, no? At may nakitang suspicious image. Pinaamoy natin siya sa ating narcotics detection dog, and yun na, nagkaroon ng 100% examination. Doon nga lumantad yung illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe. Nagbakasyon daw si Afzal sa Madagascar kung saan posibleng nagmula ang droga. Sa Ethiopia naman siya sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Kinukonsiderang red flag country ang Madagascar at Ethiopia. Ang finance daw sa kanya allegedly is yung kanyang boss to go to Madagascar. And apparently, may kaibigan daw siya na nagpadala daw nung bagahe sa kanya papunta rito sa Pilipinas. Depensa naman ng suspect, hindi niya alam na may droga siyang karga sa bagahe. Ipinadala lang daw kasi ito ng kanyang kaibigan. Yeah, because I don't know this, don't mind. If mine, I know, I will say yes, it's not mine. 2 araw lang sa Pilipinas si Afzal at uuwi rin ng Malaysia. Hindi naman na umimik ang suspect nang tanungin kung may kapalit ba ang pagdala niya ng naturang bagahe papuntang Pinas. Sir, are you planning to meet someone here in Manila? Is there an agreement with your friend in exchange of the transit of the baggage in the Philippines? For how much, sir? Mahaharap si Afzal sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at sa Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Matinding takot ang inabot ng isang babae matapos subukang halayin ng nasakyang tricycle driver sa Caloocan. Tinutukan pa raw ng ice pick ang biktima bago ito nakatakas. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Nagsisisigaw sa labis na takot. Ang babaeng ito nang abutan ng ilang kalalakihan pasado alas 10 ng gabi sa barangay 176 sa North Caloocan nitong Miyerkules. Maya-maya pa, nakagip din sa cellphone video ang pagharurot ng isang tricycle paalis sa lugar. Tinangka pala niyang gahasain ang 22 anyos na babae. Muntik na! Muntikan daw, sir! Muntik na! Nirip ka pa? Mag-shoot ka, sir, sabulin, sir! Abulin nyo! Ayon sa biktima, papasok sana siya sa trabaho nang parahin niya ang tricycle. Pagsakay niya, nagdahilan daw ang driver na may dadaanan lang saglit sa lugar. Pero dito na pala niya gagawin ang kanyang masamang balak. Kala ko nung pininto niya yung tricycle, susunduin niya yung ate niya. Nagulat ako may kinuha na ice pick. Tinutukan na niya ako ng ice pick. Sinabi niya na yun lang naman daw yung balak niya, wala naman daw mangyayari. Kung
sa kanya ko-operate hanggang sa nagmakaawa na ako. Dito nga mismo sa madilim at masukal na bahaging ito ng kalsada, dinala ng tricycle driver yung babae. At dito niya na rin sinubukang pagsamantalahan ang biktima. Swerteng nakakuha ng tiyempo ang biktima, kaya nakatakas siya mula sa suspect. Nalaglag niya yung ice pick. Abang hawak niya yung braso ko. Parang, sinempohan ko lang na parang habang busy siya sa paghahanap. Bigla ko nagpumigla sa kanya at sabay takbo. Ayon sa mga sumaklolo, sinubukan pa raw nilang habulin ng suspect, pero humarurot na ito ng takbo sakay ng tricycle. Hinarang ko siya, dalawa kami humarang kasi ng kasama ko eh. Matulin talaga siya, babangga talaga siya ng tao pag hindi mo naharangan. Sa ngayon na ipablatter na sa barangay ang insidente, pero wala pang ideya ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng tintugis na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Baguio City, 4 ang arestado matapos na lakayin ng PIDEA ang isa umanong drug den. Nakuha mula sa mga suspect ang halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tumambad ang 66 na gramo ng hinihinalang shabu sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa bahay ng nagsisilbing umanong drug den sa Barangay Irisan, Baguio City. Tinatayang nagkakahalaga yan ng higit 488,000 pesos. Nadakip naman ang mga drug suspect na sina Moises Lagmay na siyang may-ari ng bahay, Marjorie Bonog Uyan, Dindo Mendoza Mislang at Willie Ordonio Estapa. Isa lang yung target dito pero during the conduct of the buy-bust operation ay nasaktuhan po natin yung iba pang tao at at sinasabi po ng ating mga operatiba base sa initial na investigasyon ay yung 2 tao doon sila po yung source ng illegal na droga. Maliban sa droga, nasabat din ng mga otoridad ang mga drug paraphernalia, perang ginamit sa transaksyon at isang sasakyan. Ayon sa PIDEA, ito na ang pang-4 na drug den na sinalaki nila sa nasabing barangay. Bagay na ikinadismaya naman ang barangay officials, lalo na't kakadeklara lang nilang drug cleared noong Hulyo. Malaking hamon sa amin na barangay official yan, yung may nahuhuli sa jurisdiction natin. Kahit ayaw natin, pero tama na lang naman na magtrabaho yung PIDEA para maano yan kasi masamang bisyo yan. Kaya gano'n na lang, buti na lang at nahuli yung tao. Pero paglilinaw ng barangay at PIDEA, mga dayo lang sa lugar ang nahuli sa operasyon. Iniimbestigahan na kung konektado ang mga suspect sa 2 drug groups na binabantayan ng PIDEA sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay naman ang isang lalaki matapos tagain habang nasa loob ng kapilya sa Apalit, Pampanga. Base sa investigasyon, linggo nang magsimba ang hindi pa pinapangalanang biktima. Bigla siyang nilapitan ng suspect at tinago sa ulo gamit ang palakol. Ayon sa mga pulis, ipinuslit ng suspect sa isang bag ang palakol kaya naipasok sa loob ng kapilya. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Nasa kustodya na ng PNP ang suspect, nakakasuhan ng homicide. Pero palaisipan pa rin sa kanila ang motibo sa krimen. Pinilahan ng mga mamimili sa Negros Occidental ang bigas na 25 pesos lang ang kada kilo. Nakikipagtulungan ng provincial government sa grupo ng magsasaka para ibenta sa murang halaga ang bigas. At para mas maraming residente ang makabili, limitado lang sa 5 kilo ang bawat customer. Voluntaryo raw na inilaan ng mga magsasaka ang 10% ng kanilang produksyon para sa kanilang mga kababayan. Ibebenta ang murang bigas sa probinsya hanggang maubos ang kanilang supply. Samantala, ipinatigil muna ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported na asukal mula sa mga warehouse. Sabi ng SRA, reserba muna ang mga imported sugar hanggang maayos ang presyuhan at habang patuloy din ang anihan ng mga lokal na magtutubo. Sa ngayon kasi ay umaabot pa rin sa hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng asukal. Duda tuloy ang SRA, may mga nagmamanipula ng presyo ng asukal. The farmers are usually blamed kasi for the high retail prices. Somebody is profiteering somewhere.
Pinaiigting pa ng Department of Information and Communications Technology ang pagpabantay sa mga website ng pamahalaan. Kasunod yan ang umano'y data leak sa DOST at maging sa PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Masakit pa ba? Sapak ng katotohanan. Ito ang hirit ng Facebook page na Diablox Phantom No. 2, isang grupo ng hinihinalang mga hacker. 25 link ang nakalista sa post. Karamihan, pasilip daw sa nakuhang datos mula sa Philippine Statistics Authority. Pero may 3 link din na hindi raw galing sa PSA ang laman, kundi sa Department of Science and Technology at Philippine National Police. Sa isang post sa social media, sinabi ni data ethics expert Dominic Vincent Ligot na sa DOST at sa PNP ang mga datos na na-leak. Ayon kay Ligot, maaaring taga-Pilipinas lang ang mga hacker, batay na rin sa wikang ginamit sa post. Posible ring iba ang motibo nito kumpara sa pakay ng mga nang-atake sa system ng PhilHealth. May mga tinatawag kasi tayong mga hacktivists or these hackers who, I don't know, either they want to prove a point or they're just there to cause mayhem. But it doesn't seem to be money, at least from what we see. Sa isang pahayag, sinabi ng DOST na nai-report na sa kanila ang umunoy data breach. Naglalaman daw ng mga pangalan at email address ng mga scientists at mga user ng portal ang link. Pero tiniyak ng ahensya na walang nakompromisong sensitibong impormasyon. Ayon naman sa DICT, masusi nilang binabantayan ang mga umunoy data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Meron daw kasi umunong mga nakikisawsaw gagamit ang mga datos na dati pang nahack saka isusumbong sa DICT bilang panibagong breach kuno. Unfortunately, most of the reports that come in turn out to be false. Kasi parang this might be an opportunity to also warn the public that, you know, there are people taking advantage of the situation. Ang PSA naman, una nang sinabi na hindi nadamay ang Philippine Identification System o ang mga datos para sa National ID. Hindi rin daw nagalaw ang Civil Registration System o talaan ng mga birth, death at marriage certificates. Tingin naman ng DICT, inside job ang nangyari sa PSA hacking. Sang-ayon naman dito ang PSA. Hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na merong inside job. Although ang lumalabas po ngayon base sa mga post at information na natatanggap natin at naiimbestigahan natin na ito ay outside the staff and the employees of the PSA. Giit naman ng data ethics expert, mapanganib ang ganitong leak, lalo't posibleng may mabiktima ng identity theft gamit ang mga nakuhang impormasyon. Once I have your SIM card, everything can be reset na. Yung OTP mo will come to me, diba? I can reset your email. And once I have your email and your OTP, I can now open your social media and all the way up to online banking and e-commerce. Wala pang pahayag ang PNP kaugnay ng umunoy data breach sa kanilang hanay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inojoke ng dating leader ng militanteng grupong Hamas ang Arab countries na magprotesta laban sa Israel. Sa isang video message, sinabi ni Khalid Mishal na dapat magtipon sa mga kalsada at public squares ang Muslim world para kondinahin ang Israel at para magpakita ng suporta sa Palestine. Dagdag pa ni Mishal, may malaking tungkulin ang mga kalapit na bansa na protektahan ang Palestine. Nanawagan din siya ng tulong para sa mga naipit sa giyera sa Gaza Strip. Bago ang pahayag na yan, unang nangako ang Israel na paiigtingin ang operasyon nito laban sa grupong Hamas. Patuloy na binabantayan ang low-pressure area sa kanlurang bahagi ng bansa. Huling namataan ng LPA, 305 kilometers kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Ngayong araw o bukas, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang LPA. Hindi naman nakikitang papasok ng PAR ang Super Typhoon Bolaven. Wala itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Asahan ang mas maaliwalas na panahon ngayong araw, nakararanas lang ng kalat-kalat na pagulan sa Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan dahil sa buntot ng LPA. Sa Metro Manila naman, mas maganda ang panahon na may posibilidad ng pulo-pulong pag-ulan. Bumagsak sa doping test noong Asian Games ang naturalized player ng bansa na si Justin Brownlee. Sabi ng International Testing Agency, nagpositibo sa ipinagbabawal na substance na carboxy-THC si Brownlee. Inuugnay ang chemical na yan sa cannabis o marijuana. Bukod kay Brownlee, isang player din ng Jordan ang bumagsak sa doping test.
Kinolekta ang samples ng dalawang manlalaro pagkatapos ng gold medal match sa pagitan ng Gilas at Jordan. Naipadala na raw sa Anti-Doping Division ng Court of Arbitration for Sports ang mga resulta. Hindi pa naman masabi kung ano ang magiging implikasyon nito sa gold at silver medals ng Pinas at Jordan sa Asian. Wala pang pahayag ang Samahang Basketball ng Pilipinas tungkol dito. Sa UAAP naman, sinuspindi ang 3 referees kasunod ng mga laro ngayong linggo. Sa inilabas sa statement ng Liga dahil ito sa subpar na officiating sa ilang laro. Pero sa kumakalat na sulat umano ng Commissioner's Office sa Board of Managing Directors, lumalabas na ang 3 sinuspinding referee ay ang nag-officiate sa mga laro nitong Miyerkules. Nakalagay rin sa sulat na hindi magre-referee ang 3 sa playoffs, Final Four at Final Games ng UAAP. Matatanda ang kinwestiyon sa social media ang officiating sa laro ng Ateneo Blue Eagles at UE Red Warriors. Sobrang laki kasi ng free throw disparity kung saan 34 attempts ang ibinigay sa Ateneo habang 4 lamang sa UE. Nanalong Ateneo sa final score na 76-69. Inaabangan na ang finale ng hit teleserye na The Iron Heart. Sa Tokyo, Japan, mangyayari ang ultimate bakbaka ng bidang si Apollo na ginagampanan ni Richard Gutierrez at si Eros na karakter naman ni Jake Cuenca. Dinukot ng Japanese goon si Apollo at dinala sa Tokyo kung saan muling makakaharap ang nemesis niyang si Eros. Pero bago harapin si Eros, nakipagsagupaan muna si Apollo sa mga tauhang Japanese ni Eros. Mapapanood ang The Iron Heart finale mamayang gabi dito sa Kapatid Network. Hindi ko alam kung saan ako mas nayanig kanina, sa earthquake o doon kay Justin Brown. Oo, ano? Nakakayanig talaga. Pero we hold on to the hope na hindi mawawala yung gold natin Naghihintay pa tayo ng statement. Asian Games champion. Kasi sinabi na kailangan daw at least 2 players para matanggalan ng medalya. Yun yung nababasa ko kanina doon sa mga law. So, hopefully, inaantay pa natin magkaroon ng interesting statement. din yun kasi kahit sa Jordan, meron ding nagpositibo sa doping test. So, both diba? teams. Ano, mapunta pa hindi, joke lang. Hindi na itutuloy. Sa ating pagbabalik, sa kitang-kita, tampok ang level up na home decor para sa mga mahilig sa gardening. At sa ating loading sikat, makakasama nating magpasaya at magpa-good vibes this Friday morning ang OPM artist na si Janine Tenyoso. Abangan yan live. At sasabi ni Doc, hindi ka naman nakakatulog sa sakit ng lalamunan mo? Nako, baka delikado na yan. Ang solusyon sa nakakairita at pabalik-balik na sore throat, ibabahagi sa atin ni Doc Dex Makalintal. May kakais talaga yung mga pabalik-balik. Huwag kayong aalis mo dyan. Mababalik pa yung favorite morning buddies. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Burn months na naman at uso na naman ang ilang sakit gaya ng sore throat. Diba? Ano nga bang solusyon sa palaging masakit at makating lalamunan? Ito ang sabi ni Doc Dex. Pansin nyo rin ba ang pabago-bagong panahon? Yung tipong mainit lamang kanina tapos biglang bubuhos ang malakas na ulan. Naku, mas prone tayo sa sakit dahil dyan. Nariyan ang banta ng mga mild na sakit katulad ng ubo at ng sipon, pero meron din namang mga severe katulad ng mga sore throat na maaaring dulot ng mabilis na pagbabago ng temperatura. Nararanasan ito kapag mayroong bigla ang exposure sa dry indoor heat matapos maulanan kaya nagkakaroon ng nasal congestion at ng throat congestion. Kasama pa rin dito ang pagkakaroon ng mga viral and bacterial infections. Kapag mayroong sore throat, posible itong sundan ng sipon, runny nose, sakit ng ulo at katawan na mayroon pang kasamang lagnat, pagkahilo at pagsusuka. Kadalasan gumagaling naman ito sa pagtitake ng mga lozenges o ng mga simpleng maligamgam na tubig o tsaa. Pero mayroong mga pagkakataong hindi nakukuha sa home remedy ang sore throat. Magpatingin na sa doktor kapag lumipas ang 1 linggo na masakit pa rin ang inyong mga lalamunan, lalo na kapag
kapag nakararamdam na ng hirap sa paghinga o di naman kaya ay kapag mayroong dugo ng kasamang ubo na sinasabayan pa ng unusual pain sa iba't ibang bahagi ng katawan katulad ng tenga. Huwag mag-alala sa irereseta ng inyong mga doktor dahil hindi naman kinakailangan bumili ng mga mahal na gamot. Maraming mabibiling mas abot kayang generic na gamot sa mga mapagkakatiwalaan nating mga butika. Iwasan din ang pagkain ng mga fatty, mga spicy at mga acidic na pagkain upang hindi makadagdag sa sakit ng lalamunan. Para maiwasang mahasel, the best pa rin po ang prevention. Palaging magdala din ng inyong mga payong at panlamig, gayon din ng mga pamaypay para ready kayo sa anumang panahon. Siguraduhin din na mayroon kayong mga sapat na pahinga para hindi humina ang inyong mga immune system. Tandaan, hindi ka superhero, laging gawing prioridad ang health para hindi malula sa mahal ng gamutan. Ayun, pahipahinga rin naman daw kasi para napapahinga din ng lalamunan ng boses. Kaya ang hirap talaga ng sore throat eh. Mga laging namamao. Tsaka ano pala yun, no? Kasi nagka-sore throat kasi. Napaamin. Uminom ako ng antibiotic, mga limang araw, tuloy-tuloy. Pero dahil kumain ako ng matamis, bumalik. Parang agad-agad. Tapos kinukulit ako ni Doc Dex, uminom pa ka ng tubig. Tigil mo na yung kape mo. Teka lang! Yung kape, bakit yung kape? Pala yung ipapagive up sa'yo ni Doc. Kasi daw kumakaskas daw sa lalamunan yung kape. So Yes. sabi niya, magtubig lang daw ako, 2 linggo. Mas gusto ko na may sore throat. Ano? Ayaw give up ang kape kahit anong mangyari. Hindi, pero totoo yun, kumakaskas talaga ang kape. Kaya minsan mas mahirap din mag-report o magbalita. Saka yung acid reflux. Pero totoo, kapag walang pahinga, mas matagal maghilo. Pag ganyan, sabay inom ng tubig. Tubig. Kape, tapos Tubig. Kape, tapos parang may chaser lang, gano'n. Parang chaser lang yan. Talino mo talaga. At abangan, mamaya, maagang senti-tugtugan ang ihatid sa atin ng isa sa mga pinakasinusubaybayang OPM artist ngayon, Janine Tenyoso! Live! Sa legal ba to, tatalakayin ni Atty. Buko ang mga karapatan ng mga pasaherong nakararanas ng aberya sa flight. At ito naman, sa kitang-kita, pagandahin ho ang inyong mga tahanan with a piece of nature gamit ang terrarium. Uy, gusto ko yan. Huwag kayong alis ha. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning, Kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Naku, gusto mo ba magpaka-plantito o plantita pero sadyang black thumb ka o yung walang nabubuhay na halaman, ultimo artificial plant?
napapatay mo. Yan daw yung problema ng isang kapatid natin dito sa studio. Pero alam nyo, may solusyon dyan. Pwede na kayo maging plantito gamit ang mga terrarium. Yan ang ibibida kong negosyo dito sa Kitang Kita. Gusto mo ba ng aesthetic vibes sa kwarto, opisina, o maging sa banyo mo? Patok ngayon sa mga plantitos at plantitas ang paggawa ng mga mini ecosystem sa loob ng isang glass container. Ito ang tinatawag na terrarium, from the Latin word terra, which means earth, at arium na ang ibig sabihin ay place. Si kapatid Froilan, isang registered nurse at operations manager sa isang US-based BPO company, ay isa sa mga pioneer na nagdala ng terrarium sa Pilipinas noong 2020. Kalagitnaan ng pandemya noon nang binuo ni Froilan ang Terraplante. Inaral niya ang paggawa ng terrarium gamit ang moss na kinukuha pa raw niya sa Heritage Farm. Isa man siyang registered nurse, hindi ito naging hadlang sa kanya upang magbahagi ng kaalaman pagdating sa environment through terrarium workshops at consultation. Sinong mag-aakala na ang 2,000 pesos na puhunan ay pwedeng kumita ng 250,000 pesos to 300,000 pesos kada buwan? Dahil sa Terraplante, nagkaroon din siya ng international collaboration sa India, US, UK at Germany. Kaya naman, let's start our day by making a terrarium with Terraplante. At eto na, may pasample kami sa studio at kasama natin si kapatid Froilan ng Terraplante. Good morning sa iyo, Froilan. Alam mo, ikaw na ata ang solusyon na hinahanap ni Mami Chiki. Tama. Sabi ko nga ewan ko ba, naman ako sa nanay ko, Mami Boots, bakit mo ba ako binigyan ng black thumb? Yung talagang lahat pinapatay. Ito yata pwede sa akin. Ano? Pwede po ito kasi ano po ito low maintenance po ito. Actually, no maintenance ng iba dito Tulad po nito, nakasarado na po sila. Lahat po yung nakasarado na. Ito po, kailangan na maintenance kasi bukas. Ito po, 1 year na po ito. So wait, ang interesting, pag nakabukas, kailangan ng maintenance, pero pag sarado, papabayaan mo lang? Papabayaan nyo lang po. Ilaw lang po, saka moisture goods na po kayo. Anong klaseng ilaw? Natural light o pwede yung ilaw sa bahay? Ilaw sa bahay. Bawal po ang direct sunlight. So kahit anong klaseng ilaw po, pwede na. Pero ito, paano mo ito i-maintain yung mga open? Ang mga open po, didiligan lang natin sila. I-miss lang po kahit once a day. I-lift para makita nila. Ang ganda ma-appreciate ng ating mga manunood. Grabe, no? Nakaka-relax na tignan lang. Tapos, di ba, iniikot mo? Parang forest po siya. Para siyang miniature, tama. Para alam mo, meron kang plant setup sa bahay, pero hinahayaan mo lang. Oo. Hindi mo gagalawin, ano? Oo, parang low maintenance talaga. Ano ba laman yan? At ang mga laman po nito ay lumot, ito pong moss, tapos mga ferns. Apo, dyan po. Lumot, ferns. Tapos yan po yung mga basic na materials natin, yung pebbles, yung lupa, charcoal, tapos po yung mga plants na sample. Anong klaseng lupa ito? May specific Kahit ba? anong klaseng lupa po pwedeng gamitin. Wala po siyang specific na lupa. Pwede po kahit anong klase. Tinitignan ko itong mga to. Ito ba yung mga pwede mong idagdag mga figurines po na pwedeng ilagay. Talagang parang garden lang. Yung totoong malaking garden, pwede mo talagang gawin kung anong ginagawa mo doon. Gawin mo lang, just in a smaller scale. Tinatanong ko nga siya kanina, Mami Chiki, ito pala pwede ding vertical setup, parang sa wall mo. Ganda! So talagang parang design na talaga. Living wall naman po ang tawag doon. Uy, okay. O magkano ba ang kailangan budget? Ano yung pinakamura? Halimbawa ito yung pinakamaliit. Ito po pinakamaliit, kaya po ito na 500, meron po 1,000. Depende po sa design. Pero yung mga ganyan po, nasa 40,000 mahigit na po. 40,000? Uy, teka lang. Ayoko, yan nga ba sinasabi ko Mga 2,000 lang yung sinira ko dyan. So ito, magkano to halimbawa? Ito po mga 20. Kasi 1 year mahigit na po ito Parang proven na po. Investment din Parang art investment kumbaga. Kasi matagalan naman. Yung mga hindi mo kailangan i-maintain, gaano katagal ang itatagal? Ikabubuhay ng mga halaman? Hanggat nabubuhay pa tayo, mabubuhay din sila. Kasi ang moss pie parang fossil na siya. Matagal na siya sa kanilang environment. So, hanggat may ilaw po, hanggat sarado, buhay siya. Ayun. Okay, paano kayo makakukontak? Halimbawa yung mga kapatid natin interesado ng bumili mula sa Terraplante. Okay. Ang Facebook po namin ay Terraplante. Tapos Instagram po namin ay terra.plante.
So, doon niyo po kami makakausap, tapos araw-araw po masasagot namin kayo. Tatanungin mo lahat ng mga, ang dami ko kasi mga tanong, kasi marami dyan ang ngayon lang nakakita ng ganito. Opo. Sasagutin mo lahat ng mga tanong. Opo, 24 hours Ayan, friendly po yan si Froy. Tawagan niyo siya. Tandaan niyo mga kapatid, 500 lang. Makakuha na kayo ng inyong plant setup sa bahay. Muli, maraming salamat, Froylan ng Terra Plantate. Salamat. Thank you, Froy. At ito naman, off to another adventure ka na sana. Pero teka, na-delay naman yung flight mo. O di kaya na-cancel pa, di ba? Nako po. Bawasan ang inis dahil may payong legal naman si Attorney Buko para sa mga nagkaaberyang pasahero. All passengers of ABC Flight 233, we regret to inform you that your scheduled flight has been canceled for circumstances. Kindly check your Ano ba yan? Sir, nakita ko po kasi sa email, rebooking ng next flight. Mas magiging mahal yung pamasahe ko kaysa sa original rate. I'm sorry, Miss Morco. Yun po ang patakaran ng airline. Attorney, na-cancel ang flight ko. Pero ngayon, mas mahal ang ino-offer ng airlines. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights, sa ilalim ng Joint DOTC-DTI Administrative Order No. 1, Series of 2012, sa mga delayed flight at least 3 hours, kasalanan man ng airline o hindi, kailangan silang magbigay ng merienda o refreshments, free phone calls and email at first aid kung kinakailangan. Kailangan ding magbigay ng libreng rebooking ng mga airlines nang walang additional charge sa next flight available o sa loob ng 30 araw mula sa pagkansela ng kanilang flight. Pwede ding i-refund ang halaga ng ticket kasama ang taxes at surcharges. Maaari ding i-endorso ang pasahero sa ibang airline nang wala silang binabayarang dagdag sa halaga ng ticket. Attorney, ako po ay sumakay ng eroplano papuntang Manila from Dumaguete for board exam. Delayed ang flight for 12 hours kaya hindi ako umabot sa board exam schedule. Pwede ko bang kasuhan ng airlines dahil sa damage na nangyari sa akin? Pwedeng kasuhan ang airline kung may negligence o kapabayaan. Sa ilalim ng Article 2176 ng Civil Code, mananagot ang sinumang nakadulot ng pinsala dahil sa kapabayaan ng kanilang empleyado. Pero kung ang delay ay hindi naman dahil sa kapabayaan ng airline, tulad ng bagyo o anumang acts of God, o dahil sa gobyerno mismo, tulad ng mga no-fly zone, walang pananagutan ang airline. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Ayan. Oh, shout out sa ating Ayan. resident morning lawyer. Kabilang siya sa top 100 lawyers ng bansa ng Asia Business Law Journal. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo dito sa show, Attorney Buko. Congrats, Attorney Buko! Marahay na daw. Ako si Esperanza Francisco, 24 anyos, sarong front office manager at estudyante, hali sa siyudad ng Naga. Ako, gusto ko talaga maging flight attendant kang kolehiyo pa ako, kundi sa mga day inaasahan na bagay. Garon nawaraan ako ning determinasyon. Duman na nagpuo na napabayaan ko ang sakuyang sa diri. Nagtaba ako, day na ako nagluluwa sa harong. Pinunan ko ang pagbabago sa sakuyang sa diri. Pinili ko magkakaning tama at sinisigurado ko din na makapag-ehersisyo ako sa sarong aldaw. At na-discover ko man na dapat mag-inom kita ng sarong food supplement, iyo ang MX3. Alam naman natin na ang ating panahon ngayon ay very stressful. Ang kagandahan ng ating MX3 plane, ito ay anti-stress din. Kaya nga maraming mga nagsasabi na after taking our MX3 products, medyo nare-relax sila at mas maganda ang tulog pa. Kan minagukuan sa kuyang lifestyle, mas nagdagdag ang sakuyang kumpiyansa sa sadiri. Para sa sakuyang MX3, garo man lang mga nagenyo. Perming maugma, positibo, asin perming handa sa mga laban sa buhay. Oh, ayan. At abangan mamaya, may masayang jamming at kwentuhan session tayo with the soothing at nakaka-chill na boses ni Janine Tenyoso. Live! O, diba? O, sa tanong ko lang,
Muling nag-ikot itong si Justin para pulsuhan ang ating mga kapatid. Alam kaya nila ang ibig sabihin ng LDR? LDR. At tuloy-tuloy lang ang good vibes. Good vibes pa rin kahit LDR, di ba? Kasama pa rin ang inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang good morning, kapatid. Ikaw, na laging drawing kapag niyayaya ng barkada mo. At ikaw, na laging scene zone sa chat ng jowa mo. Naku po. At ikaw, na panay TikTok sa oras ng trabaho. Sige, scroll pa more. Pero ngayon, tanungan muna tayo. Ano ang LDR? Tanong ko lang. Hi babe, kamusta ka dyan? Miss you so much. Miss you too. Oh, may 2 minutes ako bago mag-on air ulit, ah. So, kwenta ka muna. Naantok na ako, babe. Oh, sige na. Konti lang. Bukas na lang, babe. Mukhang pagod ka. Sige na nga. Okay, matulog ka muna. Good night. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng LDR? Long distance relationship. Naka-experience pa kayo ng LDR? Ang may problema kasi hindi naman sa amin, sa mga magulang niya. Kala nila, ng babae ko na nagmamaneho naman ako. Long distance relationship. Sabi na, Ate Julia. Mahirap ba ang LDR? Sobra, kung iisipin mo, sobrang hirap. Okay. Duguan ka mo. Duguan? Bakit po? Pa-explain. Siyempre, gaya ko, may mga anak. Tapos, siya nandito sa Manila. Nag-aantay lang kami padala ng pera. Tapos, may nangyayaring hindi maganda. Hindi maganda? Yun ang duguan talaga. Nagkakaroon ng other woman. Hala! Alis na. Ilang 25 years na po kayo ng misis niyo? Yes po. At ngayon, naka-long distance relationship po kayo? Yes po. Okay. Mahirap ba yon na long distance? Sobrang hirap po kasi syempre, mas masakit sa akin kasi nakaka-homesick. Meron ka bang tips dyan para sa mga nag-LDR? Paano ba maging healthy o mas strong ang isang LDR relationship? Huwag nyo lang pong bibigyan ng stress yung asawa nyo. Mahalin nyo lang po sila, lalo magmahalan lang po kayo, lalo pat malayo kayo sa isa't isa. Long distance relationship. Ding. Exactly. Naka-experience ka na ba ng LDR? Opo, actually po ngayon po, LDR po yung status namin ng Diyos. Oh, talaga? Okay, ilang years na kayo naka-LDR? Ano po, bali 3 years and 8 months ako. Saan ba siya ngayon? Sa ibang bansa ba? Hindi po, nasa Taguig po siya. Tapos ako po sa QC. Gaano kadalas kayo nagkikita? Once a month lang. Once a month lang? Grabe. Ang mahirap po yung selos kasi... Selos? Okay. May makikita kang mga kasama niya sa picture. Narinig ko na magkaka-LDR daw kayo. Okay. So, sino yung Siya po. Ako yung aalis. Okay, saan ka pupunta? Sa US. Ano yung pakiramdam na, yun, aalis na siya? Malungkot na mixed emotion eh. Masaya, tapos minsan mag-iyak na ako. Ano yung message mo, Jin, para kay Jeff? Daddy, mag-ingat ka. Wala. Ayon nga kay Francisco Balagtas Baltazar, pag-ibig, pag pumasok ka sa puso, nino man, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Diba? Kaya pagdating sa long-distance relationship, kakayanin kung kakayanin. Pero, isang matinding sakripisyo po yan. So, good luck na lang sa inyo. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Gusto ko yung may ka-LDR si Kuya sa Taguig. Ano si Mami Chiki, LDR at this very moment sa asawa niya kay Kong. Nasaan si Kong ngayon? Mami Chiki? Layo sa Mandaluyong. Layo na ang Tipolo. LDR na kayo.
Hindi, alam mo, naisip ko lang, nung pandemic, lahat nag-practice ng LDR. Totoo. Yes, totoo yan. Diba? Tsaka, yung mga OFW natin, naku, yan ang pinakamagagaling mag-manage ng kanilang mga long-distance relationship. Questionable pa yan kung lahat magaling mag-manage. Yun ang walang choice. Pero Pag lumalayo na ba yung loob sa'yo at dumidistansya na, LDR na rin ba yun? Ay, yun na! May pinamumugutan itong si Nina. Alam mo, kailangan dyan hugot song. Hugot song ang kailangan ni Nina. Nako, hugot song baka mo. Ayan na. Hugot song baka mo. Ayan, sa aming pagbabalik ha. Sumandal muna kayo. Ayan, mag-relax muna kayo. Parang nanonood lang na pelikula. Dahil makikijam sa atin live ang hit singer-songwriter na si Janine Teñoso. Hi, Janine! Tuloy-tuloy lang. Dami na maisip na siya. Kasi naman, daming inisip ni Nikki. Nakatikita mo sa ganda ni Miss Janine. Naman kayo. Dito pa rin nga kasi tayo. Hindi naman tayo umalis. Happy morning, buddies. Good morning, kapatid! Bika-bika, agad nahagilap sa iyong mga mata. Ang tanging hinahanap, mukhang ikaw na nga ang itinalagang makasama. Damang-dama ng pagsinta, tadhana bang may pagkanadigo, alintana sa iyo lang ako'y tumutugma. Ibigin mo ko dahan-dahan tayong matuto. Ako'y sa'yo at sa'yo. Bigla-bigla agad nahagilap sa iyong mga mata. Ang tanging hinahanap, mukhang ikaw na nga ang itinalagang makasama.
Tadhana bang may pagkanadi ko, alintana sa iyo lang ako tumutugma. Ibigin mo ako dahan-dahan tayong matuto sa sama sa hintayan. Ako'y sa'yo at sa akin ka. Huwag mabahala, likat sumandig ka. Damang-dama, tinalagang para sa'kin ka. Damang-dama, tinalagang para sa'kin ka. Damang-dama, itinalagang para sa'kin ka. Huwag mabahala, halika't sumandig ka. Mga kapatid, hit singer-songwriter Janine Tenyoso with her latest single, Sandig. Good morning sa iyo, Janine. Parang gusto ko na lang siyang panoorin at bigyan. Sige na, hindi na kami magtatanong. Isa pa. Tahimik kami lahat kasi more. So ito na, natahimik talaga kami. Hindi, pero may kasamang pride yan. Dahil fun fact po sa inyo, OG kapatid po itong si Janine. Dahil una siya nakilala noong 2016 pa. Born to be a Star. Talaga naman. Homecoming para ito. Talaga naman. So, parang welcome back. Yeah. 2016, ang tagal na nun. How have things changed? Bumalik ka ng 2016. Alala mo yung sarili mo nun? How different are you now? Well, sobrang baby ko pa po na I was 17 years old. Oh. And, yun nga po, na-discover ako sa Born to be a Star. And isa ako sa mga finalists po doon. And then, nagkaroon ako ng singles after singles. Ganyan na ba yung sound mo noon pa? I think my voice was probably the same. Yung May music onting genre. growth lang. Pero I guess sa writing po talaga yung pinaka madaming pag-change. Naalala ko dati nag-viral ka pa eh, nung high school ka sa St. Paul. Talaga? May video ka nun! Sinusundan, ha? Oo, Tapos naalala ko nandito yun. na. Viral for... Kumakanta ka nun eh, di ba? Sa viral Yes, video yes, niyon. po. Oo. Katawa naman. Parang sobrang no, kanina may pinagmamasdan ko siya, parang nilalaro lang niya yung notes. Ganun yung mastery mo eh, sa music mo. Pero and eto yung control. kinanta niya kanina, Gretchen, yung Sandig. Kanina tinatanong natin, Sandig, ano nga ba yung ibig sabihin nung Sandig? Kwentuhan mo kami tungkol sa kantang yan. Sandig po, ang meaning po ng sandig is to lean on. Sandigan. So, ayun, sandigan. Tapos, shortcut lang po namin to sandig. And actually, I wrote this with Bino from Sunkissed Lola. Sila yung, Sunkissed Lola was the one who wrote yung Ikaw at Ikaw. Yan po. Then we wrote it together over Instagram. So, nagpasahan lang po kami ng tracks. Ganun na ba? Yeah. So, Paano? parang,
Actually, ganun po talaga yung nangyari. May nasulat akong yung refrain, oh, damang, dama. And then, sinend ko po sa kanya na sabi ko, tara, let's just try it together for fun. And then, nagsendan lang po kami talaga ng tracks online. Tapos hanggang sa nabuo na siya. In 3 days. So, nagsimula, ha? Alam mo, on repeat sa playlist ko yung cover mo ng Di Na Muli. Yes. Di Na Muli, no? As in, like ko pinakikinggan. Pwede ba kami makakuha? Ayun na. Sample. Konting sample. Game. Acapella na. Ako na mahawak para sa'yo. Game. Doon na sa gitna. Hindi, alam natin yung part. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Mic drop! Galitin mo naman kami. Hindi, alam mo kung gusto ko sa boses niya, pag nagko-cover siya ng kanta, hindi lang niya kino-cover, ginagawa pa niyang sa kanya. True. Sarili mong signature. Sa journey mo, sa music, ano yung natagpuan mong identity mo bilang isang artist? I think, especially sa writing, I think it's my honesty to tell people what I really feel as of the moment. Like, for example, kanina na-mention ko po na nagbago nga yung writing style ko. I guess because of my experiences din sa love, most importantly, parang, you know, as I grow up, parang nag-iiba rin yung perspective ko in life and how I write as well. Sino mga kakulab mo, inspirasyon mo sa OPM industry? Well, yung first na song na natutunan ko sa guitar is Wag Daw Wag Mong Sasabihin ni Kichi Nadal. So, I think Kichi is one of the... So, na-mentor ka ni Kichi? No, I wish! Pero sa YouTube lang, sa YouTube lang po ako na-mentor. Nasa Spain siya. May pressure ba for artists like you na, kasi hit after hit lalo sa generation ngayon sa online, sobrang bumebenta yung mga kanta mo. May pressure ba to actually come up with songs na alam mong tatama sa audience? Mas makaka-relate ang mga Gen Z. I think there is, I think at the back of my head. Pero it's something na I try to just not think about because I just wanna share my music talaga to people. And just, you know, just be an inspiration as well to like kids na are, you know, in the moment of, you know, finding their own, you know, sound or flavor as well. Or parang voice, may tunog siyang classic OPM, pero at the same time makabago. Kasi yung boses niya malamig di ba? Katulad na lang, Gretch, nung kantang pelikula. With Arthur Neri, di ba? Yung kaduet niya. Pakwento naman sa amin, paano ba nangyari yung collaboration niyo? Over Instagram. Instagram roulette pala. Yeah, nag-DM lang, ganyan. Parang katuwaan lang. Right ka lang, no? Okay. True. Oo. Pwede ba namin mapakinggan ng konti yung yung kantang yon? Oh, yeah, sure. Game. Ito ulit. O yung dulo, pag piniti niya, humanda ka na. Yes, parang hindi ko pa napapakinggan. Isayaw mo ako, sinta, ibubulong ko musika, indag ng puso'y magiging isa, takbo ng mundo'y magpapahinga, parang isang pelikula, ilayo man tayo din hanap, bumabalik sa bawat eksena, ako at ikaw. Hindi ko. Seryoso. Parang may masarap maging kabarkada. Tapos kakanta lang sa ilalim ng puno. Saka pwedeng matagpuan na ng mga gigs mo. You can follow me on all my social media accounts, Janine Tanyoso. And yeah, sa Spotify, yung kinanta ko po kanina, Sandig, it's all on digital platforms. And meron din po kaming collab ng Cup of Joe. It's called Tingin. And I hope that you guys listen to it. Sobra kang versatile. Yung doo-wop, yan yung gusto ng mga nanay. Pelikula, favorite nila. Maraming salamat at pinuntakan mo kami Galing today. talaga. Pinasaya mo kami ngayong Friday morning. Naku, pa-weekend na po tayo. Sana na-enjoy nyo po
ang aming handog para sa inyo. 73 days to go. Pasko na. Teka. Isang gabi na lamang Frontline Weekend. Kita-kits pa rin po tayo bukas para sa pagsisimula nga ng mas pinalakas na weekend. Ayun nga po mga kapatid, samahan niyo po kami ni Jess para sa pagsisimula ng Frontline Pilipinas Weekend. 5:30 PM po yan, dito lang po sa TV5. Kasama sila Jess at Nikki. Of course, enjoy ang Friday at syempre, ang weekend! Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong favorite morning buddies. Good morning, kapatid!